meron tayong isang katanungan na gusto ko rin itakel sa inyo. Actually, katanungan para sa akin at katanungan para sa ibang mga worker natin. So sabi ko kanina, kung sakali po na yung mga magbe-base tayo sa hollow blocks ay hindi po tamang term na kung saan sasabihin mo na magpapatibay ang hollow blocks. Tapos kulang yung mga stirrups o kaya naman yung ties natin. So useless lang din yon. We build it right from walls to rooms. We bring your light every corner. Design so builders is here for you. Magandang umaga sa inyo lahat. Bigyan ko kayo ng update dito. Nakapag buhos na tayo ng grade beam. So yun yung ipapakita natin sa inyo ngayon. Andun sa merienda. Paano nyo? Break time, sir. Ha? Break time, boss. Sige ron. Break kami, boss. Wait. Break time na pala nila. Late na ako nagpunta. So, pa-deliver ng buhangin. Bye. Ha? Ay, mali ka nun? Ayan, mabuhos na sila. Sinibugan nyo kuman? Oo na, sir. Nagpasan? Matik na kita, sir. Excited ni Pangulon na eh. So may parapol kasi tayong cellphone na 5 sa year-end party nila. Tapos ang pinaka-main doon yung TV. Yun yung mga ibibigay natin sa kanila. Kasi meron na, nakakuha na tayo. So yung kaganda na itong Suntech TP plastic board natin. Tingnan nyo. Actually hindi rin naman natin ma-achieve to na ganito kaganda yung mga buhos natin kung hindi natin to kinokompact na maayos. Yan o, di ba? So pag na-compact kasi na maayos yan using vibrator, ganito yung kalalabasan niya. Wala ka makikita mga honeycomb, wala ka makikita ng ampaw, no? So yun yung paraan natin na kung saan para mapanatili natin na matibay. So meron tayong isang katanungan na gusto ko rin itakel sa inyo. Actually katanungan para sa akin at katanungan para sa ibang mga worker natin. So isang bagay na po pwede nating ma-achieve na hindi naman ho mako-compromise yung strength ng building natin o kaya yung biga natin. Kasi ang lakas ng biga natin from footing, column, beam. So yun po yung mga bagay na magpapalakas at siguradong magpapatibay ng structural na pinapatayo natin. Hindi po dun sa hollow blocks o kaya naman kung ano man. Kasi ang mga hollow blocks ay sila lang po yung mga ginagamit natin for wall partitions at makikita natin na kumbaga yun yung mga ginagamit lang na usually para dun sa sabihin na natin maliliit na structural. Pero kung talagang nasa standard tayo na proseso ay kailangan masunod natin yung tamang proseso. So sabi ko kanina, kung sakali po na yung mga magbe-base tayo sa hollow blocks ay hindi po tamang term na kung saan sasabihin mo na magpapatibay ang hollow blocks, no? So isang bagay po yun na hindi maintindihan ng karamihan pero ipapaunawa natin, no? So ang hollow blocks kasi ginagamit lang natin yan for wall partitions and sabihin na natin mga fencing o kung itong perimeter na itong building na to o kaya itong pinakalabas ng ating mga buildings, no? So sa ngayon mga kamusta, gusto kong i-share yon para at least hindi po yung sasabihin natin na ang hollow blocks ang magpapatibay sa building natin, kundi from footing, columns, biga, yan po yung magpapatibay. And depende kung ano yung mga nakalagay ng mga bakal natin. Kasi baka mamaya yung laki ng biga mo kasing laki ng sabihin mo na natin mga siguro ang finish niya nasa 30 by 30 pero ang bakal mo 8mm lang, so parang wala rin, no? Magiging useless lang din yon. Tapos kulang yung mga stirrups o kaya naman yung ties natin, so useless lang din yon. So ngayon syempre ang mga biga natin ay nakadepende yan kung ano yung dimension ng biga at saka column natin dun sa may mga bakal na gagamitin natin. Okay, so yun po yung sinasabi natin na talagang magpapatibay ng building natin. Okay, so hindi po sa hollow blocks.
Kasi may nabasa kasi ako ng comment, sabi nila dapat yan nauuna yung hollow blocks kasi yun ang magpapatibay sa building natin. Pero mali po yun. Pwede mong gamitin yung proseso na mauunang hollow blocks pagka maliliit lamang po ng mga structural. Actually bungalow house lang din naman to, pero kung makikita nyo napaka-wide, napakaluwang. So ngayon syempre susundin natin kung ano yung nasa plano natin, na kung saan naka-indicate kung ano yung bakal na lalagay, kung ano yung distribution ng mga bakal, kung ano yung mga ilalagay mo sa bottom bars, top bars, biga, column, kung ano yung dimension, kung ano yung mga proper na paglalagay natin ng concrete covering. So yun yung mga bagay na kailangan nating maintindihan. Okay? So dito, kung napansin ninyo, may mga nakaabang na kami mga dowels dito. So ito yung para dun sa may hollow blocks namin. Yan. Yun. So sabi ko nga, actually may nagsabi sa akin na dapat ganito yung paglalagay ng distribution para dun sa mga dowels natin for vertical dowels natin. So marami naman tayong proseso. Minsan nagsishare lang tayo to make sure na may mga napupulot na kahit na kaunting mga idea ay may na-share tayo sa mga gusto rin magkaroon ng ganitong uri ng trabaho, o kaya naman sabihin na natin kung hindi mo sila naka-attend o kaya kung ano man po dyan, at least may mga konting nabibigay tayong mga ideas. So dito, sabi ko nga may dowel tayo dito at saka may dowel kami dito. So dito hindi po kami naglabas ng top bar at saka yung stirrups natin. Okay? So ngayon, ang nilabas na lang ho namin ay dowels. So ano nga ba yung kagandahan niya kapag hindi ho natin pinalabas yung top bar at saka yung stirrups natin? Ang kagandahan kasi nun, buo. So kung isipin sana natin, ang isang pagkain pag nabawasan yan, so parang maliit na, hindi na kumpleto. So parang ganun din. Kung yan binawasan mo dun sa may pinakaibabaw niya na kung saan hindi po buo yung biga bago natin buhusan ng para dun sa may flooring niya, ay kulang. So kumbaga parang ang nagiging part kasi nun, o kaya naman parang nagiging sistema kasi nun ay monolithic, na kung saan ang ginagawa kasi ng karamihan ay kumbaga binubuhusan muna yung biga pero kalahati lang, o kaya 3/4 lang nun. Pero yun nga po yung hindi magandang practice, na kung saan sabihin na natin na oo, pwede naman yung ganon. Kasi para makatipid sa forma, makatipid sa oras, na kung saan sabihin na natin na hindi mo kailangan ng maraming mga pantukod. So yun po yung isang bagay kasi na nagpapahirap sa karamihan. Lalo na kapag ka nagtitipid talaga yung pamorma, o kaya kulang talaga tayo sa pamorma. So ngayon dito nasa ground beam pa lang ho, nasa ground pa lang ho tayo, na kung saan ito ay yung grade beam pa lang ho natin. So from grade beam, hindi na ho kami nag-expose ng bottom bars, ay yung top bars natin at saka yung ating stirrups, kasi to make sure na buo po yung biga natin. So yung grade beam kasi natin na to, napakalaking bagay po sa isang structural, na kung saan siya po yung umahawak para at least may level natin ng tama yung ating building. Tapos siya na rin ho yung ahawak ng kumbaga pinaka connections ng mga columns natin. So yun po yung isang bagay dyan. Kaya nga po dapat binubuo natin yan, and then nag-aabang na lang tayo nito. So sa mga slab, applicable po ito, na kung saan sabihin na natin yung slab na kung saan nasa second floor o kaya third floor, basta wag lang po kayo magkulang sa mga dowels. Kasi usually mas maganda pa rin kapag ganoon kasi ng mga concept na kung saan nauuna yung biga, ay ayan po yung nagkukulang na sa strength ng building natin. Pero kapag ka ang buhos mo ay monolithic talaga, pwede yun. Magsasabay yung biga tapos yung slab natin. So yun po yung proseso na pwede mong gawin. Okay? So kagaya nito, kung sakali man po, so pwede namin siyang gawing monolithic. Pero ngayon kasi tingnan nyo naman kung gaano kaluwang at saka gaano karami yung mga materials na meron pa ho kami dyan. So inuna na namin yung mga biga niya. And then sa susunod ngayon ay nagko-column na ho kami. Actually nabanggit ko sa mga videos ko na magflo-flooring sana kami. Pero yun nga lang, may mga kailangan kaming tawag nito, consider. Kasi mananakawan na kami sa oras, makukulangan kami sa oras kung baklas kabit kami ng scaffolding. So ngayon, sabi naman ni Foreman, ayan, magpo-column muna tayo para sigurado na dire-diretso yung trabaho.
sa ngayon kasi eto, tatabong kami, ay inaayos namin, pinaplat namin yan, i-compact ko namin yan. So yun po yung paraan na natin na gagawin sa paraan na to. Okay, so yan. And yan, actually marami akong gustong i-share sa inyo, pero syempre gawin natin step by step para naman may mapanood kayo sa susunod na video natin. So yan, dito kung napapansin nyo, wala kaming mga biga dito. Yan, pero may nakaabang kami para sa wall footing. Ayan, ganoon din dito. So yan po yung mga nakaabang para dun sa may wall footing natin, na kung saan itong mga column na to ay may connections. So may wall footing din ho kami doon, meron din doon. So dire-diretso po yan. So mabubuhusan din po yan, mga kamastana. So yan po yung ginawa na ho natin, na kung saan yan po yung naka-base doon sa plano. Okay, so yan, may mga wall footing po yan. Diretso po yan. Okay, so may mga connections din po siya. So yung nasa plano kasi natin, ito, buo yan, malalagyan talaga ng biga. Okay, so sa column naman natin, dire-diretso lang po ito. Popormahan na lang natin yung mga yan, yung mga column natin, using Santec PP plastic board and then mga bakal. So yan na yung ginagawa ng tropa ngayon. At sa mga susunod na araw, diretso biga na ho kami, and then roof na ho kaagad. So yun po yung nakapila na gagawin natin, para kahit na umulan na dito, umaraw umulan, may ginagawa kami. So may good news tayo, mag-start na rin yung layout project natin. Actually renovation project siya, pero may mga ilalagay din ho kami ng mga additional na mga columns to make sure na matibay po yung structural na gagawin natin doon. So abangan nyo na lang, mga kamusta. So ayan nga si Foreman, siya rin lang ang magiging foreman natin doon. Naungat naungat. Basit nga naungat nga ko na daw. Nga di ko na daw no basit makapuling. Basit ng makapuling. Nga mati na iti basit nga natangkin na. Aloy. Basit nga natangkin to ulo na. Okay. So ayusin na lang natin to lahat, mga kamastat. Papatayuan na natin ang mga forma para sa column natin. Then dire-diretso buhos na po tayo. And then susunod na ho ng mga araw, may mag-aasinta na ho dyan. So buhos tayo ngayon ng poste, no? So, isa, dalawa, tatlong poste yan. Paliapat, no? Apat na poste na buhusan na ngayon. Bukas naman mga ibang poste naman ang bubuhusan natin. Okay. Okay. So bukas panibagong episode tayo, pero sa ngayon may pupuntahan tayo, yung magpapatayo ng loft house dito sa may Bonfal lang, malapit lang sa atin. So actually kaibigan natin, at mamaya papakilala ko sa inyo. Punta tayo doon sa site para makita natin o kaya matingnan natin yung pagpapatayuan ng loft house na ipapagawa niya.